Sobrang low ng moral ng prosecution team ngayon ni Demonyitang Luistro, mga kadonatics. Bakit? Eto kasi kahapon, okay, nakita silang ganito. Ganito yung reaksyon nila. Wala nang gana ang mga alanganin sa buhay. Prosecution wala nang gana dahil laging talo sa bawat pagdinig sa kasong impeachment. Ganito mga kadonatics, ayaw na nilang makinig no? Sa argumento kasi ang daming palpak naman talaga. Yung kay Kalilong, sobrang dami. Eto mas matindi mga kadonatics, itong kay Luntok. Luntok ng buwan. Ay, paano ba naman yun mga kadonatics ha? Halos kasi lahat ng mga nilagay nilang na witnesses mga kadonatics, at least yung dalawa, ha? The first and second, halos walang alam sa sarili nilang investigasyon. Ay nako. Yung nga yan mga kadonatics ha. Kaya nga cross-examine para malaman kung enough ba yung investigasyong naganap para magsampa sila ng impeachment case at magsampa sila ng kaso against Inday Sara Duterte. Ngayon, napag-alaman na parang haphazard lang nangyari, para bang substandard na ghost project ni Bongbong Bangag. Wala talaga, dinali mga kadonatics para lang maihabol nila sa impeachment articles or impeachment trial ni Inday Sara Duterte. I have no personal knowledge, Your Honor. Hindi ko alam. What the heck? Kaya nga, sobrang low ng moral nila ngayon. At eto, panoorin lang natin itong mga dilawan na, ewan ko mga kadonatics, ano nangyari sa kanila, na nabumok na talaga ang journalist. At etong in-interview, tila ba pang-elementarya lang mga kadonatics ang kanilang argumento, pastilan. Eto, panoorin natin. Going back Mabilis to lang the to. cross-examination by the defense, they seem to suggest that the DOJ was taking orders, or at least the NBI, from Malacanang. Suggest? Pwede ba mag-suggest ang cross-examiner mga kadonatics? Suggest? What a use of word mga kadonatics ang ginamit nitong pinklawan na si Ses na to. Ay, nako. Well, I Ayan. don't know if the Ito. Pakinggan nyo the way siya magsalita mga kadonatics. allegation that they were ordered to do that by Malacanang has any evidence to behind it. No? The fact is, the witness just said that BBM did not Yeah. interfere. But rarely would a witness at his level be No. privy to such instructions Above his pay grade na above yun. his pay grade. And if there So, pilit nilang sinasabi dito mga kadonatics na mali-mali pa nga yung grammar nila na walang alam talaga ang witness kung may kinalaman si BBM. Privy daw. Above his pay grade daw mga kadonatics ang informasyon kung may kinalaman si Bongbong Marcos dito. Can you imagine that? Investigator ka, NBI ka, tapos isinalang ka with lack of information mga kadonatics, ay talagang magigisa ka. was, I mean, if they are able to prove that there was, that would be damaging. Not necessarily, because the threat against any sitting president is always a grave threat. It's always a serious matter, involving not only his safety personally or that of his family, but it's really a matter of national security. I mean, if that isn't a matter of national security, then what is? How come that is in national security? Maraming papalit sa kanya. Sa ginawa niya ngayon, pambabalahura sa pera ng taong bayan sa mga Pilipino. Plus, the VP would benefit, Yan. would of course assume office if that were Yes, to happen. she Like, she's is the direct in- beneficiary of She that. is in that position, right? So, ang sabi ni Ses Trilon, plus the VP would assume office. If that would happen, anong mangyari? Kung mamatay daw si BBM, so the VP daw would assume the office. At nag-agree din itong kulumog na in-interview mga kadonatics. Paano ba kaka-assume ng office si Inday Sara Duterte
Kung ang threat, mga kadunatics, supposed to be threat, is conditional. Kung mamamatay ako, papatayin din sila. Paano makapag-assume ng office si Inday Sara Duterte kung mawala na siya, mga kadunatics? Di man lang pinag-isipan ng mga bungok na ito. Ay nako, ano to, ghost president? Parang ghost project lang. Mga bungok talaga. Kulang talaga sila sa pag-aanalisa, mga kadunatics. Their critical thinking, being a dilawan, pinklawan, has diminished. Let's go. So the concern of the president, lalo na I heard ang words ni BBM, papalagang ko yan, hindi ko aatrasan yan. The DOJ, the SOJ at the time, the Secretary of Justice, being the alter ego of the president, could already take his cue. He could have easily called up the NBI and said, concerned si presidente dito, imbestigahan niyo yan. No? But they took, moto proprio nga nilang ginawa eh. Yes, but Is that an issue also? The defense made an issue out of it. it's a non Di ba ka-express ng feelings? Moto proprio. Pag sure mo diya moto proprio, may basbas yan sa itaas. issue actually, but actually the angle there is that this is part of the persecution of the vice president. No? By all agencies of By government. a whole of government approach. No? But really, yun ang angulo nila. Yes, Na hindi nyo naman kailangan imbestigahan, ginawa nyo. oo, pero pag hindi nila ginawa yon, there's also this, dereliction of duty yan. Because under the law, any threat against the line of succession, President, Vice President, Speakers, Senate President, and the Chief Justice, national security matter yan, and kailangan imbestigahan. And that Okay. So, they're acting daw, mga kadonatics. Based sa kanilang argumento dito na ang DOJ acted motu proprio. Yung bang hindi na kailangan ng executive command, mga kadonatics. They acted by themselves, mga kadonatics, na mag-conduct talaga tayo ng investigasyon. Kasi it's a threat. National threat. Alright. Hindi na pinatawag si Bongbong Marcos. Hindi na nga in-interview si Bongbong Marcos, pinatawag sa DOJ. For investigation. Talagang sila na lang, mga kadonatics. Independent kuno. Pero nung may threat si Inday Sara Duterte, anong ginawa nila? Nag-imbestiga ba sila? Nag-imbestiga daw kuno, pinatawag daw nila si Inday Sara Duterte. Bakit si BBM hindi pinatawag? Tapos itong DOJ, pinatawag si Inday Sara. Akala ko ba? Motu proprio. Akala ko ba? Bakit gusto nyong kunin yung information galing kay Inday Sara Duterte sa kanyang threat, while kay BBM ayaw nyo? Bakit? Bakit hindi nyo man lang na hiningian ng statement ang presidente? Saan yung motu proprio dyan? Motu proprio para sa presidente, pero para kay Inday, hindi. So, it is clear, mga kadonatics, na political manipulation ang nangyayari lahat. Pag mag-argumento kayo sa itong mga dilawan, parang, ay nako, nawala talaga sila sa passing, mga kadonatics. It's like their brains are being manipulated by maleta. Corrupted na talaga sila. May virus na. Sino kaya? it was also the testimony of Lotok earlier. Precisely. That it would cause chaos if and people can take advantage of it. Yes, that's precisely. Going back, The journalists, sobrang bias, mga kadonatics. Sobrang bias. May statement pa si Chua dito. Ito, basahin na natin na mabilisan.
Joel Chua ay ginit na hindi kailangang matibay ang ebidensya sa isang impeachment trial. Ang attorney ito, mga kadonatics, tapos ganito yung statement niya. Can you imagine that? Hindi na daw kailangan ang matibay na ebidensya sa impeachment trial. We are talking the second highest office of the land being impeached, or at least in the court trial, tapos sabihin mo na hindi na kailangan yung matibay na ebidensya. Voted by 32 million. Anong klaseng congressman / attorney ka? What the heck is happening, mga kadonatics? Pwede na pala ito ngayon. Hindi masyadong matibay yung ebidensya para lang ma-impeach. Kailangan nating ilagay sa isip na itong impeachment case ay hindi kagaya ng criminal case na kailangan yung ebidensya ay matibay na matibay hanggang sa dulo. Wow! Ewan ko na lang, corrupted na nga talaga yung utak nila. Well, ito, mga kadonatics, panoorin na lang natin to. Ang lahat ng ito ay demolition job from the very beginning. Correct. Ito'y matagal ng pinlano. It is a conspiracy from the very top of government. No? Correct. Mag-umpisa doon sa pag-alok ng confidential funds galing sa Office of the President, tinransfer sa Office of the Vice President. Doon pa lamang, ang problema nga nito, mukhang na-set up ang Vice President Sara na ang akala naman niya ay bukal sa damdamin o sa loob ng mga opisyal ng gobyerno, kasama ang DBM, kasama Office of the President, kasama ang ang House of Representatives ng pangalawang taon, na mabigyan siya ng confidential at intelligence funds para magamit niya upang mas mabuti niya, mas maigi niyang mapadala ang kanyang mga serbisyo sa ating taong bayan. Pero ito'y mukhang na-trap siya. At kaya alam nila ang plano, talagang conspiracy from the very top. Kanya sinundan ito ng mga Quadcom, ng public accountability hearings, na nakita rin naman natin na napaka one-sided. Dumating dun sa talagang iniipit ang Office of the Vice President at ang DepEd, to the point na ikaw man ang nasa lugar ni Vice President Inday Sara, halatang halata mo na persecution ito. This is an inquisition. Correct. Tạo giọng đọc AI trong TikTok với VB AI Voice. Ano hong masasabi po ninyo? Initial o unang assessment po ninyo sa day 4 ng impeachment trial, lalo na po itong ikalawang testigo po ng prosekusyon. Unang-una ako'y nagpapasalamat sa SMNI, sa DZAR, sa inyong pag-anyaya kasi kanina pinakikinggan ko yung inyong news reports at compared do sa mga napakinggan ko kagabi, galing do sa mga tinatawag nating traditional media o yung ang mga nagmamay-ari ay yun ding mga nagmamay-ari ng mga pinakamalalaking negosyo dito sa Pilipinas, kayo'y balansyado. You showed also the questions of the senator judges as well as the defense panel, samantalang yung iba kagabi puro lamang yung mga questions ng prosecutor, at halatang-halata mo na slanted yung kanilang pagbabalita, na hindi tuloy makuha ng ordinaryong mamamayan na nakikinig doon sa kanilang mga istasyon yung talagang nangyari doon sa hearing kahapon, no? Kaya ako'y nagpapasalamat at ako'y binigyan naman ninyo ng pagkakataon na makapulong kayo ngayong umaga. Opo. Thank you, Sir Lito. Ano yung masasabi po ninyo na doon sa naging cross-examination na pinuntirya po ng depensa yung mga dokumento na discovering may mga discrepancies, may mga baga hindi naaayon, no, sa timeline? At sabi typo. Sa inyo pong pananaw, gaano ho ito kabigat o para po sa isang prosekusyon o sa depensa man ang ganitong ipinapakita na isang testigo po sa impeachment trial? Kung ang mga itong sila Lotok at sila ano pangalan no isa Kalilong Yes. no? O yung kanilang grupo ay nagkataong ang boss nila ay si dating PNP Director General, PNP Chief Ping Lacson, tatawaging Islapi
yung kanilang report. Ganyan din ang ginagamit na description, hindi lang ng mga pulis, kundi pati ng militar. No? Sloppy. Ibig sabihin, basura yung kanilang investigasyon. In such a high-profile case, hindi naman ito, miski na ordinaryong tao halimbawa, ang iyong iniimbestigahan, dapat tama lahat ng iyong sinusulat. Ini-inspection mo ang bawat linya ng iyong report at iyong affidavit. Ito, Vice Presidente ng Pilipinas, at pangalawa, napaka-high profile nitong case. Buong Pilipinas alam itong kasong ito. Pagkatapos, ang dami mong pagkakamali. Unang-una na lamang, natatandaan nyo kahapon, nirush nila yung kanilang investigation report. Pagkatapos, hindi niya matandaan kung ano ang nangyari noong February 5, 2025. Lahat tayo alam natin kung ano yung nangyari noong February 5, 2025. Siya na NBI, siguro Director 3 ito, Director 4 ang rango. Abogado pa. Ang taas na yan, susunod dyan, ASEC na. Hindi niya matandaan, hindi niya raw alam kung ano nangyari noong February 5. I mean, sino niloko nito? No, halatang halata mo, hindi nga makatingin ng diretso sa camera, hindi nyo napansin, no? Talagang napakasama ng investigasyon at halatang halata. Nahihiya siya sa kanyang pamilya at sa Kamindanawan at sa mga kapatid nating Islam, mga kadunatics. Na from the very beginning, meron na silang conclusion na gustong mangyari, no? At pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga video sequences, pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga statement ni Vice President Inday Sara to come up with what they call a prima facie evidence against her, no? Miski sinong piskal itatapon ito, kaya nga miski DOJ napahiya kasali rin naman ng DOJ dyan sa pagdiin kay Vice President Inday Sara, pero miski sila napahiya doon sa unang report, kaya ibinalik at humihingi ng additional evidence. Opo. At bukod pa dyan, Sir Dito, madagdag ko lang din, yung pag-amin po ng ni Attorney Lotok na gumagamit po sila ng templated na mga affidavits o template affidavits na may magkakahawig po, no? Na maling spelling, na-describe po yan. Tulad po nung yung mama. Na sinasabi po doon sa affidavits para po sa iba't ibang agents. Sa tingin po ninyo, ito po ay minadaling demolition job o talagang standard operating procedure na ng ahensya? Minadali Ang lahat ng ito ay demolition job from the very beginning. Ito'y matagal ng pinlano. It is a conspiracy from the very top of government, no? Mag-umpisa doon sa pag-alok ng confidential funds galing sa Office of the President, tinransfer sa Office of the Vice President. Doon pa lamang, ang problema nga nito, mukhang na-set up ang Vice President Sara na ang akala naman niya ay bukal sa damdamin o sa loob ng mga opisyal ng gobyerno, kasama ang DBM, kasama Office of the President, kasama ang ang House of Representatives ng pangalawang taon, na mabigyan siya ng confidential at intelligence funds para magamit niya upang mas mabuti niya, mas maigi niyang mapadala ang kanyang mga serbisyo sa ating taong bayan. Pero ito'y mukhang na-trap siya. At kaya alam nila ang plano, talagang conspiracy from the very top. Kanya sinundan ito ng mga Quadcom, ng public accountability hearings, na nakita rin naman natin na napaka one-sided. Dumating dun sa talagang iniipit ang Office of the Vice President at ang DepEd, to the point na ikaw man ang nasa lugar ni Vice President Inday Sara, halatang halata mo na persecution ito. This is an inquisition. Parang nung panahon ng Kastila, nung panahon ng mga hari at reyna sa Spain, na ini-inquisition ng mga Hudyo, ini-inquisition ng mga hindi naniniwala sa simbahang Katoliko, no? Ganun na sistema Kaya talagang nirarush pa nila yung investigation. Isipin mo, November 23 ng madaling araw nang magsalita si
Vice President Inday Sara, yung bugso ng damdamin niya, yung galit niya dahil sa nais na ilipat ang kanyang Chief of Staff na babae pa man din mula sa House Detention Center to the Women's Correctional sa gitna ng gabi, no? O sa madaling araw. So, talagang sinadyaan lahat ng ito, no? Para mapikon, magalit, no? Si Vice President Inday Sara at magkaroon sila ng dahilan para i-trigger yung first impeachment complaint na ginawa February 5. So minadalian from November 23, 24 all the way to the Christmas vacations, all the way to January 30, yung first affidavit or IDF. Opo. At nanindigan pa itong si Attorney Lotok na may real and actual threat nga daw. Umano, itong banta ni VP Sara, gamit daw yung 4 na batayan, yung kanyang manner, yung kanyang literal meaning, yung toxic relationship at yung nature ng kanyang instruction, Sir Lito. Pero dapat ba sa mata ng publiko, dapat bang paniwalaan ang mga ganitong mga sinasabi ng testigo kung kulang o baga may error, may typo error, mali-mali yung mga petsa at hindi pa masyadong hindi may personal na hindi pa nga alam niya kung ano yung talagang kumpletong detalye ng ginagawang investigasyon doon sa ibang mga media. Sa inyo pong pananaw, Sir Lito, ano yung masasabi po ninyo? Masyadong imaginative, no? At speculative yung kanyang mga conclusions, no? Matatandaan natin na nagtanong mismo si Senate President Sherwin Gatchalian at maging si Senator Alan Cayetano na binanggit niya doon sa kanyang report yung statements ng AFP, ng PNP, ng National Security Council, pero hindi man lang niya in-interview ang mga opisyal nito. Hindi man lang niya tinanong anong ang findings or hindi man lang siya humingi ng tulong dito sa mga to. Meron diyang CIDG, meron diyang ISAP, meron diyang National Security Council na PCO. Merong malawak ang kaalaman tungkol sa intelligence. Bakit hindi man lang sila nakipag-ugnayan dito? Kaya bistadong na minamadali lamang yung report dahil nga planadong-planado yung first impeachment complaint na ngayon ay inulit sa second impeachment complaint, no? This is a setup. Malinaw na malinaw ito, no? Opo. Sir Lito, bago ko lang ipasa kay partner Admar, doon po sa mga senator judges, papaano po ninyo tinitingnan ang kanilang mga political biases, kung meron man? Well, hindi ko nababanggitin kung sino kasi lahat naman tayo siguro nakapakinig. Siguro may mga isa o dalawa na malinaw na may script na binabasa at mukhang nagte-text yung prosecution panel o yung mga congressmen dun sa kanilang mga kakamping senador. Pero makikita rin natin na basically open ang mind ng karamihan, no, doon sa mga nagtatanong na senator judges, no. Kaya nakapunto sila ng mga magagandang aspeto kung saan nabutasan itong testimonya nitong si Regional Director Lotok, no, na nalaman ko lamang kasi nung Sabado, nagkataong ako'y naimbita sa 60th wedding anniversary ni dating Mayor Lito Atienza at ang nakaupo ko sa lamesa ay puro mga pare, no? Mga pare ng simbahang Katoliko kasama si Bishop Bacani at doon ko lang nalaman na ito palang prosecutor ng yung lead prosecutor dito sa article na ito, si Attorney Ligutan, ay classmate ni Jude Asidre ng Tingog Party List, no, na bata ni Speaker Romualdez. At kahapon do sa pagpapalit nila ng
Kasi yung isa doon sa mga nasa lamesa namin, classmate niya sa seminaryo. Mag-classmate sila sa seminaryo. Si Asidre, siya, at saka itong si Ligutan. Pagkatapos, ito pala si Lotok ay nagkaroon din, taga-waray-waray din. I'm not making any... Binanggit ko lang ito just to show na siguro nga talaga planadong-planado ito. John Pati yung mga effort talaga. cast of characters, wika nga, puros mga taga isang lugar lamang, ano. But the point is, palagay ko unti-unting nabubuksan ang pananaw ng ating mga senator judges, no, dito sa napaka-damaging na testimony nitong si Lotok, Attorney Lotok, no? Para nilang Damaging makita na talagang mukhang sinet up lamang si Vice President Inday Sara Duterte rito. At wala talagang malinaw na basehan para sabihing siya ay inciting to sedition. Napakabigat nun para mo maano sa ganyang klaseng investigation. At pangalawa, yung grave threats, no, which constitute, according to the prosecution, an impeachable offense, no. Right, thank you so much mga kadonatics, at comment down below at babasahin natin yan. Don't forget to like and subscribe. Thank you and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.